Ito na. Sorry, dalawa pa lang mic ang ginagamit ko. Sorry naman. Okay. Thank you po. Okay po. So, salamat sa Panginoon sa panibagong pagkakataon muli na tayo po ay magkakasama. Siguro yung mga nakakasubaybay kay Nehemiah, siguro magtataka kayo kasi nung last na tinalakay natin, anong chapter yon? May premyo sa akin kung sino makakapagsabi. Naku, 1, 2, 3, 4, 5. Hindi na, sana time's up na. Ibig sabihin, hindi nyo natandaan. Chapter 13. Sinabi ko na kasi baka may makahula pa. Chapter 13 tayo. Kasi nagtapos tayo actually sa chapter 8. Tapos bigla tayong, napansin nyo, tumalon tayo ng chapter 9. May mga bagay pala na hindi dapat minamadali. Kasi kapag minadali mo, ang isang bagay, yun yung na-realize ko ngayong umaga lang. At maging sa aking pag-aaral, kasi may mga bagay na pag minadali ka, merong mga, alam mo yun, yung mga, ipapaliwanag ko lang ibig ko sabihin. Kasi dito kay Nehemiah, kung ipagpapatuloy kasi natin yung chapter 13, verse 4, may mga tatalakayin tayo doon na masigit nating maintindihan kung bakit ganun si Nehemiah, ganun yung naging ganun yung damdamin niya. Kasi may nangyari sa chapter 9 at meron ding nangyari sa chapter 10 na hindi natin masyadong natalakay. Pero ngayong umaga, hindi natin yun tatalakayin ng isa-isa kasi medyo matagal. So medyo papahapyawan lang natin yung ibang mga verse kasi yung mga ibang verse doon puro mga pangalan lang at saka mga ano. So titingnan natin kung paano ito makakatulong sa ating ngayong umaga. So tayo muna ay manalangin. Panginoon, salamat po ngayong umaga na kami po ay binayaan mo ng pagkakataon at pribileyo na makapag-aral mo din ng aklat ni Nehemiah. Batid po namin, Panginoon, na nga po kulang kami sa karunungan at maging sa pang-unawa. Humiling kami sa iyo ng wisdom, humiling kami sa iyo ng guidance, at higit sa lahat ng pag-ibig at pagkakaisa na ang aming maging layunin sa umagang ito ay maunawaan ang iyong salita at kung paano aming itong maintindihan, ito rin po ay aming maisapamuhay gaya ng iyong mga anak noong unang panahon sa kapanahonan ni Nehemiah na nang kanilang maunawaan ng iyong salita, kanila itong ipinamuhay at kanila po itong isinagawa sa kanilang mga buhay, Panginoon. Nawa, kung ano man po yung nais niyo po ituro sa amin, maintindihan namin ito na may pag-ibig at may pagkakaisa, Panginoon. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, purihin po ang Panginoon. So, itong chapter 10 na aklat ni Nehemiah, bagamat hindi nga natin natalakay, pero doon kasi sa chapter 8, nagtapos tayo doon sa nagse-celebrate sila kasi, di ba, nung Feast of Tabernacle, kung natatandaan pa ninyo. Tapos nag-jump tayo doon sa Nehemiah chapter 13 kung saan nagkakaroon sila ng pagsamba sa Diyos na nabasa nila yung Book of the Law na hindi sila po pwedeng sama doon sa mga Moabita at saka sa Amonita. So, napaliwanag natin yung mga dahilan nung huli natin pag-aaral. So, nais kong balikan yung chapter 10 at medyo papasadahan natin ito ng konti. Maging yung verse 9, ay chapter 9 ng Nehemiah. So, kung loloobin ng Lord, na makita natin kung ano yung matututunan natin sa mga aklat na ito. So itong kabanatang ito ng Nehemiah na ating tatalakayin ngayong umaga ay nagpapakita ng pakikipagtipan ng Diyos sa Israel. So bibigyan ko muna ng introduction. So itong chapter 10, kung babasahin natin yan from verse 1 to verse, ang pinaka-last verse ng chapter 10 ay hanggang 39. Yun, hanggang 39. So, itong kabanatang ito, ipinapakita nito kung paano yung mga Hudyo, yung mga Israelita, ay nakipagtipan sa Diyos. So dito makikita natin na sila mismo yung nag-initiate. Kumbaga ba, walang pinilit, walang pinuwersa, walang tinakot, walang pinagbantaan na pag hindi kayo makikipagtipan sa Diyos, ititiwalag namin kayo. So, itong verse na ito, makikita natin na sila mismo yung lumapit sa Diyos at sila mismo yung nangako sa Panginoon na ito yung gagawin namin, na makikipagkasundo kami sa iyo,
makikipagtipan kami sa iyo. Nasusundan po ba? Okay, so pag-aaralan natin po kung ano yung maituturo nito sa atin ngayong umaga. So dito sa verse 1 hanggang verse 8 ng chapter 10, makikita natin dito at mababasa yung talaan o listahan ng mga pumirma doon sa kontrata o sa kasunduang ginawa nila. Kasi mahalaga ito. Bakit? Siguro magtatanong iba, bakit ba kinakailangan pang pag may kasunduan, pag meron kayong kontrata, bakit kailangan pirmado? Bakit kinakailangan kapag meron kayong tipan, meron kayong pinirmahan? Ebidensya. At saka sa legal, pag wala kayong pirma, wala kayong kasunduan na pirmado yung dalawa, wala kang laban, wala kang habol. Di ba kahit sa legal naman, di ba kapag may kontrata kayo, pag walang pirma yung isang parte, yung ibang ano, so hindi magiging valid yung reklamo, hindi mo mapapatunayan doon sa, halimbawa sa barangay o kaya sa korte na meron kayong kasunduang pinagkayarian. So, naintindihan po ba? So, dito sa ating tatalakayin, mahalaga yon dahil yun ang magpapakita at magpapatunay na seryoso sila at tapat yung kanilang pakikipagtipan sa Diyos. So, dito sa verse na ating tatalakayin, kumbaga ba, ito yung sa panahon natin ngayon, ito uso sa mga kabataan. Meron silang resibo na naiwan. Meron silang chat na hindi nabura. Uy, dapat nagbubura. Pero di po natin tatalakayin, iba yon. Ibig ko na sabihin, resibo, ebidensya, katibayan. Kasi kapag wala kayong katibayan, wala kang patunay na seryoso yung inyong pakikipag-usap doon sa naintindihan po ba? So sana meron kang ebidensya, meron kayong pagkakasundo. So dito sa verse 10, mamadaliin lang natin. So ang unang lumagda bilang chapter 10 verse 1 hanggang hanggang 11, hanggang 13, sige. Mga pangalan lang to, pero bakit ko babanggitin kasi mahalaga. So, ang unang lumagda, Nehemiah chapter 10 verse 1 to 13. Ang unang lumagda bilang pagsang-ayon ay si Gobernador Nehemiah. So, itong panahon na to, si Nehemiah ay naging gobernador, di ba? Na-elect siya bilang gobernador ng Jerusalem. So, sabi pa rito, na anak ni Hakalyas. Pagkatapos ay si Sedekias at ang mga saserdoteng sina Seraya, Asaraya, Jeremiah. Kaya kung magkakaroon kayo ng anak, pwede kayong pumili rito. Natanda ko dati si Jory, nagkaroon ng idea. Di ba, si Caleb. Di ba, so kasi may mga, alam nyo sa Bible kasi, medyo sa segue muna ako, napakahalaga ng pangalan. Kasi yung pangalan na yan, yun yung parang blessing yung pastor, no? So yun, parang segue lang. So, si Basur, si Amarayas, Malakyas, si Hatus, si Badayas, sige, basahin nyo na lang dyan. Si Malok, si Harim, si Meremot, Obadaya, si Daniel, si Hineton, si Baruk, si Masulam, Abayas, Mehamin, Maasayas, si Bilgay, si Maasayas. So yan yung mga gobernador, mga siserdote, at saka mga siserdote, yan pa lang yun. Yung pangalawang bahagi diyan kasi, sa verse 14 hanggang verse 27, iyan naman yung mga Levita at saka mga pinunong lumagda. So hindi na natin babasahin kasi mga pangalan lang naman. Tatalakayin natin bakit mahalaga yan. Alam niyo po, itong mga pangalang binasa ko sa sa verse 1 hanggang verse 8, sila yung mga unang lumagda dahil sila yung mga pinuno at saka mga siserdote. So sila yung bilang leader, sila yung nanguna na magpasimuno doon sa paglagda at pagpirma doon sa kanilang tipan ng pakikipagkasundo sa Diyos. So may bearing yan mamaya. In fact, hanggang sa verse 27, ito yung mga taong naglagay ng kanilang mga selyo sa dokumento o kasulatan that time. Kasi nga, kapag sa isang dokumento, hindi yan selyado o hindi yan natatakan o hindi yan nalagdaan, parang sa mga dokumento rin, kapag di mo yan na notaryo, parang walang bisa. So, that time, iyan yung dahilan kung bakit sila gumawa ng pakikipagtipan sa Diyos. Iyon yung patunay na seryoso sila at tapat sila sa ginagawa nilang
pangako sa Diyos. Okay, naintindihan. So sa makatuwid, sila yung nagtatak ng katibayan ng kanilang panata o pangako sa Diyos. So lahat sila. So bukod pa dyan, sa katapusan ng Nehemiah chapter 9, so balik tayo sa Nehemiah chapter 9 verse 28. Atras lang tayo ng isang ng verse. Ang mga tao ay dumating sa isang lugar ng pagpapasya. Ito kasi yun, dumating sila sa point ng kanilang pananampalataya sa Diyos na kinakailangan nilang magdesisyon. Okay. So, kung ating titingnan, kailangan nilang gumawa ng pasya, kinakailangan nilang magdesisyong pumili. Sila ba ay maglilingkod sa Diyos? Sila ba ay magiging tapat sa Diyos? So, ano ang magiging katibayan? Naintindihan? Nababasa diyan sa Nehemiah chapter 9 verse 28 ina. Okay, so basahin natin But Tagalog na lang. Ngunit nang ang buhay nila ay naging matiwasay, muli silang nagkasala. 28, okay. Tama ba? Sige, hanggang 29. Chapter 9, verse 28. Sige. Ngunit ang buhay nila ay naging matiwasay, muli silang nagkasala laban, kaya pinabayaan mo silang muling matalo ng kaaway. Ngunit kapag sila ay nagsisi at humingi ng tulong, pinapakinggan mo sila mula sa langit at paulit-ulit mo silang nililigtas sapagkat ikaw ay mahabagin. Verse 29, binabalaan mo silang manumbalik sa iyong kautusan, ngunit ang kanilang kapalalo ay lalo nilang nilibag ito. Kahit na ang kautusan mo ay nagbibigay buhay sa katigasan ng kanilang uloy, sinuway nila iyon. Sa verse 30 hanggang ano po? Ay, talang sorry, my bad. 38 9 verse 38. 38 'yon. Sorry na lang yung Yan. Dahil dito, kaming sambayang Israel ay gumawa ng isang kasulatan ng sinumpaang kasunduan. So ito yung tagpo. Yung mga Israelita sa bandang huli ng chapter 9, lahat sila, kasi nga doon sa binasa natin sa chapter verse 28, lahat sila talagang nagkasala sa Diyos. Sa paulit-ulit na pagliligtas ng Diyos sa kanila, patuloy silang pinapatawad, patuloy silang binabago. So dito sa chapter 9 verse 38, lahat silang mga Israelita ay gumawa ngayon ng isang panata sa Panginoon. Gumawa sila ng isang kasulatan ng sinumpaang kasunduan. So nakipagkasundo na sila sa Diyos na sila ay magbabagong buhay na, sila ay susunod na sa Diyos na susundan. Tapos, ito'y lubos na sinang-ayunan at nilagdaan ng aming mga pinuno, mga Levita at mga pari. So lahat ng namumuno ngayon talagang nagkasundo na lalagdaan namin bilang patunay yung kasundo ang gagawin natin. Nasusundan. At dito sa verse 28 ng chapter 10. Sige, sorry. Sorry na ko lang yung kanina. So, basahin natin dyan Yan yung bago pa yun, dito kasi sa paglalagay ng kasunduan, bigla ko naalala dito natandaan nyo si Joshua, nung dumating din sila sa punto ng buhay nila, na kinakailangan din nilang pumili, di ba? Sa Joshua chapter 24, verse 14 to 15, ito yung sabi ni Joshua doon sa mga Israelita. Sige, Joshua chapter 14. Kaya ngayon, sabihin ninyo, sambahin ninyo si Yahweh at maglingkuran niya siya ng buong puso at ng may katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos ang dating sinasamba ng iyong mga ninuno sa Mesopotamia at saka sa Egypto. Si Yahweh lamang ang iyong paglilingkuran. At verse 15, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang iyong paglilingkuran. Ang Diyos ng mga pinaglilingkuran ng iyong mga ninuno sa Mesopotamia at saka ang Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupeng inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh lamang ako maglilingkod. Alam niyo po, bakit ko ipinasok to? Napakahalaga kasi ng ating pagpapasya, ngunit higit na mapakahalaga ang mabuti at tamang pagpapasya sa ating buhay. Naintindihan po ba? Kasi yung pagpapasya, depende yan Pwede kang magpasya, pero
Tama ba ang gagawin mong desisyon? Tama ba yung gagawin mong pagpapasya? Naintindihan. Kaya nga binigyan sila ng choice dito ni Joshua. So parang ganun din sa panahon ni Nehemiah, tama yung ginawa nilang pagpapasya, kaya nga, ang tanong ko nga rito, tama ba at mabuti ang aking ginagawang pagpapasya o nakikiayon lamang tayo o sumusunod lamang tayo sa karamihan? Kasi yun yung madalas na nang nangyayari ngayon, kung ano yung popular, kung ano yung daloy ng agos, makikisabay ka na lang. So, naintindihan po ba? Especially, kung ikaw ay papasok sa isang tipan o kung kaya ikaw ay papasok sa isang kasunduan o kaya isang kontrata. Naintindihan po ba? So, mahalaga na hindi ka dapat basta-basta nagdidesisyon, dapat pinag-iisipan mong mabuti ang pinapasok mong obligasyon. Nasusundan. At ngayon, ang gusto kong i-drive dito, yung mga Hudyo kasi, sama-sama sila dito, lahat sila ay mayroong gagawing pagpapasya. Okay. Paano natin i-apply mamaya? Titingnan natin. So, hindi sila lahat. Kasi, makaka-apekto yun sa kanilang pagsamba sa Diyos. Hindi po pwedeng merong itsapwera. Kasi, mapapansinin natin sa susunod ng tatalakayin natin, hindi lamang yung mga leader ang dapat sumang-ayon doon sa kanilang gagawing desisyon. Dapat lahat na nakakaunawa, lahat na nakakaintindi, kinakailangan ganun din na maging pasya. So, tatalakayin natin yung mamaya. Bakit? Kasi lahat sila ay papasok sa pakikipagkasundo. Papasok sila sa kasunduan sa panahon natin, papasok sila sa isang kontrata, sa madaling salita, makikipagtipan sila sa Diyos. Hindi po pwedeng nakipagtipan ka sa Diyos, mamaya nakalimutan mo na meron kayong usapan. Naintindihan? Parang sa kontrata, may pinirmahan kayong kontrata, meron kayong mga rules at saka meron kayong mga hindi dapat na gagawin. Pag nilabag mo yon, meron iyong consequence. At batid natin na kapag sumira ka sa isang kontratang pinirmahan mo, mananagot ka sa batas. Pwede kang idemanda. Which is, yun yung nangyayari ngayon sa mga napapanood natin sa mga news. Maari bang maparusahan ng isang, maari bang maparusahan ng isang tao kung di niya sinunod o lumabag siya sa kanyang kasunduan? Pwede kang makasuhan. Siyempre, hindi lang naman disadvantage yung pagpasok sa kontrata kasi meron din yung advantage, especially kung yung ating pakikipagkasundo ay nakikipagkasundo tayo sa Panginoon. Mas malaki yung advantage kaysa disadvantage. Nasusundan. Kaya nga, yung mga Israelita, nakipagkasundo sila kasi pabor sa kanila yung gagawin nilang pakikipagtipan at pakikipagkasundo sa Panginoon. Okay, so, ang tanong, bilang aplikasyon nito sa ating buhay, dumating na ba ako sa punto ng aking buhay na nakipagkasundo, nangako ako na susundin ko ang Diyos? Kasi alam niyo po ba, na bilang mga Kristiyano, tayo rin ay nakikipagtipan at nakikipag-isa sa Panginoon. Okay, so titingnan natin yan. Ginagawa ko ba yung ipinapagawa sa akin ng Diyos? Dahil ako ay nakapag-isa sa Diyos kasi meron akong gagawin. At yun nga yung inaral kagabi ng mga youth. Kasi ako, bihira kasi kami makapakinig dahil sa oras kami ng trabaho. Pero that time, nakapakinggan ko yung Ephesians chapter 2, verse 1 to 12 ata yung tinalaki ni 1 to 10 na tinalaki ni Kerap. At doon, ipinaliwanag yung mga dahilan na nung tayo ay patay pa sa kasalanan, talagang wala tayong kakayahang sumunod sa kalooban ng Diyos. Naintindihan? So, dahil nakipagkaisa tayo sa Diyos, nakipagkasundo tayo sa Kanya, meron tayong mga dapat gagawin at mga hindi dapat na ginagawa bilang isang Kristiyano na patay na sa kasalanan. Nasusundan po ba? So, dito, meron ba akong ugnayan dahil meron akong pakikipagtipan sa Diyos? Kasi kung wala ka pang ugnayan at pakikipagtipan sa Diyos, yun yung mahalaga mong dapat na inuuna bilang isang tao. Kasi, sabi ko nga rito, yung mga Israelita that time na panay katigasan ng ulo, panay pagsuway sa Diyos, nakipagkasundo sila sa Diyos at gumawa ng pangako na sila ay tutupad sa lahat ng alituntunin at sa lahat ng batas na ipapagawa sa kanila ng Diyos. Naintindihan? So, gumawa sila ng tiyak na tipan.
paano mo makakasigurado na tiyak yung kasunduang ginawa mo? Kasi di ba tayo minsan, sabi ko nga rito, tayo kasi kadalasan, kapag tayo ay nangangako, ako di ba ako, ito yung gusto kong i-drive. Minsan, kahit na unintentional ka, na hindi mo yung gawin, minsan tayo ay nakakalimot. Tapos, ang ibig ko sabihin dito, kasi ang kadalasan kasi, pag nangako tayo, ang nangyayari, pag sinabi mo lang, minsan, nga, sabi ko nga rito, hindi naman siguro intentional na hindi mo gagawin, pero, nga, minsan nakakalimutan, hindi natin nasusunod. Nakakalimot tayo sa panata at pangako natin. Kaya ang wisdom nung ginawa nila, kung bakit sila kinakailangan pumirma doon sa kasunduan, para meron silang katibayan na makikita na meron silang ipinangako sa Diyos na susundan. Yung paggawa nila na nakatitik o nakasulat na pangako o tipan nila sa Diyos ay may patunay na sila ay seryoso at tapat sa kanilang ipinapangako sa Panginoon. Siguro sasabihin natin, ops, sasabihin na pag may gumagawa sila ng kasalanan, ops, may kasunduan tayo sa Diyos. Hindi ka po pwedeng magpatuloy dyan sa ginagawa mo kasi mayroong consequence yan. Kaya nga kung babasahin niyo yung history ng Israel, sa katigasan ng kanilang ulo, lagi silang pinaparusahan. So yung ginagawa nilang pagpirma doon sa kontrata o doon sa tipan ng mga pinuno, noong una pinuno pa lang at saka sacerdote at saka mga Levita, yun ay nagpapakita na seryoso sila at tapat sila ginagawa nilang pangako sa Diyos. So ano nga ba yung tipan? Bakit ito mahalaga? So bilang mga Kristiyan, bakit kinakailangan nating seryosohin? Bakit natin kinakailangan to pa rin at gawin yung mga pangako natin sa Diyos? Kasi alam niyo po, ang tipan ay isang kasunduan o kontrata na nakatakdang pangako sa pagitan ng tao at saka Diyos. Yun yung pagkasundo mo sa Panginoon. So gumagawa ka ng pangako mo sa Diyos na, Lord, siguro sa panahon natin ngayon, Lord, patawarin mo ako sa aking kasalanang ginawa. Hindi na po ko uulit. Pero kapag hindi ka seryoso sa pangako mo sa Diyos, siguro, mamaya-maya, o sabihin natin, patagal natin ng konti, kinabukasan, nakalimot ka na kagad. Kasi hindi ka seryoso at saka hindi ka totoo sa pangako mo. Naintindihan kung gaano kahalaga yung seryosong pangako at tapat na pangako sa Diyos. So, yun yung kahalagaan ng ginawa nilang tipan na pinirmahan nila. Katibayan. So sabi ko pa rito, alam niyo po, may isa pang tipan kasi ang Diyos na bababasa natin sa 2 Corinthians chapter 6, verse 16. Ito yung pakikipagtipan ng Diyos sa tao. Ito yung isang maganda example ng pakikipagtipan ng Panginoon. Sabi ng 2 Corinthians chapter 6, verse 16, "And God had said, I will dwell in them and walk with them. I will be their God, and they shall be my people." So, sa Tagalog kasi, yung 2 Corinthians chapter 6, verse 16, so sabi ng Panginoon, mananahan at lalakad ang Diyos sa piling nila. Sabi ng Panginoon, ako ang magiging Diyos nila at sila naman ang magiging bayan ko. Itong verse na ito, sinipin ni Apostol Pablo sa Ezekiel chapter 37, 26 to 28. Titingnan natin kung anong matututunan natin dito. Sabi ng Diyos, gagawa ko ng isang tipan sa kanila. So, ang Diyos ang gumawa ng pakikipagtipan sa tao. Sabi ng Ezekiel, ito ay tipan ng kapayapaan, itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. At sa verse 27, ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila, sila ang magiging bayan ko. At verse 28, at kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin at bilang mga mananampalataya. Pansinin niyo yung sinasabi naman ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, paano natin ito ay maiko-connect. Hindi ba ninyo alam
na kayo ang templo ng Diyos na naninirahan sa inyo? Hindi ba niyo alam na kayo ang templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Espiritu, ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang mga magwawasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. So, alam niyo po, alam natin na bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon, sa Diyos, meron tayong kasunduan sa Diyos. Ibig sabihin, sa gusto man natin o sa gusto, pumasok tayo sa isang kasunduan na tayo ay susunod at tatalima sa lahat ng kanyang alituntunin. Maliwanag. Okay. Tatalakayin natin yung mamaya kasi may bearing yan. So, sabi ko rito, alam niyo po mga kapatid, nagkakaroon tayo ng suliranin kapag hindi tayo o kapag hindi tumupad o sumunod sa isang kasunduan ang isang panig o magkabilang panig. Naintindihan? Kapag hindi ka tumupad sa kasunduan mo sa Diyos, merong bayad, may parusa yan. Ngayon, kaya nga, ang isang tipan, especially yung pakikipagtipan ng isang Kristiyano, ng isang tao sa Diyos, ay napakahalaga sa sarili nating buhay, sa ating kasiyahan, sa ating kaginawahan. Kasi kapag susunod ka sa Diyos, sa mga pinag-uutos niya, may mga ipinangako ang Diyos na matatamasa mo. Kapag ka sumuway ka sa Diyos, meron ka ring tatamasahing parusa. Yan yung gusto kong maintindihan natin doon sa Nehemiah na pinirmahan nila. Kasi doon sa English, sinabi diyan, meron silang sumpa na tinanggap. Kasi ang mga Kristiyano ngayon gusto lang pagpapala, pero hindi sumusunod. Naintindihan? Okay. So, dito, alam nyo po, sa chapter 1 hanggang chapter 10, verse 1 hanggang 27, ito yung mga naglagay ng kanilang mga selyo. Sila yung nagtatak doon sa dokumentong kanilang katibayan ng pakikipagkasundo sa Diyos. Ito yung naglagay ng mga pirma nila na katibayan na sila ay nakikipagtipan sa Diyos. Kung babasahin mo lahat yan. So, binilang ko yan, 84 lahat sila. Tinaga kong bilangin kasi ang dami. 84 yung mga leader nila. So, sa lahat ng ito, iniligay nila yung kanilang pangalan sa linya para sa isang tipan sa harap ng Diyos. Alam niyo po, kaya nga napakalaga kapag yung sa mga lending-lending, huwag ka kagad pipirma kasi talagang mananagot ka pagka huwag kayo basta-basta pipirma sa isang dokumento na hindi nyo binabasa at hindi nyo naiintindihan kasi sa bandang huli, merong pananagutan yan kapag iniligay mo yung pangalan mo at pumirma ka. Kaya siguro kung may matututunan tayo ditong lesson, talagang kahit sa kasal, tatalakayin natin yung kasal pastor kasi tipan din yan.